July 27, 2026, Lunes. Katatapos lang ng ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narinig niyo ba ang mga inaasahan niyong marinig sa SONA ng Pangulo? Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Minya Corpus. Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Iba't ibang isyong may kinalaman sa ekonomiya, enerhiya, edukasyon, agrikultura at iba pa tinalakay sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ikalawang sesyon ng 20th Congress, opisyal nang binuksan kasabay ng araw ng SONA ng Pangulo. Hinihinalang improvised explosive device na recover malapit sa Senado. Pagsabog sa DOJ compound dahil din sa pinaniniwalaang IED, iniimbestigahan. Panibagong big-time all-price hike namumuro bukas. At 4th Sea Open Water Meet gaganapin sa Boracay at layong makaakit ng mas maraming turista sa bansa. Natapos na ang ikalimang SONA ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At para bigyan tayo ng buod ng talumpati ng Pangulo, nariyan pa rin sina Naomi Tiburcio at Christian Bascones sa Batasang Pambansa. Naomi, Christian? Yes, Linya, umabot sa 1 oras at 33 minuto ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Marami siyang tinalakay na inabangan ng mga dumalo at ng buong sambayanang Pilipino. Inilahad niya ang mga naging hakbang ng pamahalaan laban sa korupsyon, kabilang ang malawakang investigasyon sa mga kontrobersyal na flood control projects. Ayon sa Pangulo, may mga kontratista, matataas na opisyal ng DPWH at mambabatas nang nasampahan na ng kaso at nakulong, habang halos 25 billion pesos ang nabawi at naka-freeze o napreserbang mga pondo at ari-arian na mula sa mga pinanghihinalaang tiwaling transaksyon. Ibinida niya ang pagtugon ng pamahalaan sa epekto ng digmaan sa gitnang silangan sa pamamagitan ng pagdedeklara ng State of National Energy Emergency. Binigyang diin niya ang pagpapauwi sa mahigit 12,000 OFWs, pagtulong sa mahigit 140,000 Pilipino sa Middle East, pagtiyak ng sapat na supply ng langis, pagpapatupad ng mga price rollback, pagpapalawak ng mga ayuda, at pagpapatuloy ng mga programang tulad ng Benteng Bigas, Kadiwa, AIX, Tupad at mga subsidiya para sa mga tsuper, magsasaka at mangingisda. Inihayag din ng Pangulo ang mga nagawa ng pamahalaan sa mga proyekto sa infrastruktura, transportasyon, enerhiya, agrikultura, pabahay, edukasyon, kalusugan at disaster preparedness. Kabilang dito ang pagpapalawag ng mga railway projects, pagpapalakas ng renewable energy, pagtatayo ng mga Ligtas Pinoy Center, pagdadagdag ng silid-aralan, pagpapalawag ng mga benepisyo ng PhilHealth at MyEVIP, pagpapatuloy ng 4PH housing program at pagtutulak ng mga hakbang para sa mas mababang presyo ng kuryente at mas malakas na seguridad sa pagkain at enerhiya. Umani naman ang palakpak at standing ovation ng sinabi ng Pangulo na tatanggalin na ang systems loss o tanggalin ang systems loss na ipinapasa sa mga consumer. Ito yung naaaksayang kuryente mula sa power plant patungo sa mga consumer. Ipinapasa ito sa mga consumer dahil bahagi raw ito ng kabuang gastos ng pagpapadaloy ng kuryente. Mula sa ating at kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, we demand for the immediate amendment of the EPIRA and to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon.
Bukod dito, dapat daw bisitahin muli ang nuclear energy. Dapat maipasa ang Sariling Kuryente Act. Pinangako din ng Pangulo ang operasyon sa 12 MRT7 stations sa darating na 2027 mula North Avenue hanggang Sacred Heart, Quezon City, pati ang North-South Commuter Railway sa Valenzuela hanggang sa Malolos, Bulacan. Isusulong din ng Presidente ang mapalawak ang income tax exemption. May 10% umendo rin sa pensyon ng SSS na pinaaga sa Hunyo. Mayroon ding promotion ng 80,000 teachers. Magpapatuloy din ang Benteng Bigas Meron na program. At nakiramay din ang Pangulo sa pamilya ng mga biktima ng school shooting sa Tacloban City. Sinabi rin niya na target din na mag-launch ng kauna-unahang rocket ang Pilipinas sa space na ilulunsad po sa Cagayan. Sa larangan naman ng ugnayang panlabas at pambansang seguridad, binigyang halaga ng Pangulo ang pagpapalawak sa free trade agreements, pagpasok ng mga bagong pamumuhunan, pamumuno ng Pilipinas sa ASEAN at matatag na paninindigan sa 2016 Arbitral Award kaugnay ng West Philippine Sea. At di niya sa pagtatapos ng kanyang talumpati, nanawagan ang Pangulong Marcos Jr. sa lahat ng mga Pilipino ng pagkakaisa. Sinabi niya sa nalalabing 2 taon ng kanyang administrasyon ay titiyakin nitong matatapos ang mga nasimulang programa at may pagpapatuloy ang mga reformang nakatuon sa pagunlad ng bansa. Niya? Yes, maraming salamat sa inyo, Naomi at Christian. Pero gusto ko lang kayong tanungin, kayong dalawa personally, ano sa inyo ang naka-connect sa inyo sa speech ng ating Pangulo? Yung pinaka nagulat ako doon niya, no, yung kasi may pinrepare na speech na binigay sa media, merong mga adlibs ang Pangulo na hindi nga kasama doon sa initial script na binigay niya sa media. Yung unang-unang bahagi, 'di ba? Yung update doon sa controversial na flood control mess kumbaga nabanggit ng Pangulo. Yun yung nakakakilabot kasi 'di ba? For the longest time ang mga tao talaga sinasabi, yun yung number one concern na gusto nilang matalakay ng Pangulo. At yun din yung inaabangan ng lahat ng mga na-interview natin mga opisyal ng pamahalaan, no? Ang ano ba yung solution o resolution doon sa pangako niya noong 2025 SONA ng Pangulong Marcos Jr. At kung ating susumahin yung kabuuan ng kanyang talumpati sa second to the last SONA ng Pangulo, no? Hindi lahat ng mga sinasabi niya na direktang may epekto sa sikmura ng Pilipino ay ipinabatid niya ng kumbaga madaling maintindihan ng mga Pilipino gamit ang wikang Pilipino, abay naipaintindi niya sa mga tao. Tama. At nahihatid niya kung ano man ang mensahe ng Pangulo at ng pamahalaan para sa taong bayan. Niya? Christian, si Jecto, no? Base kayo mismo nandiyan sa Kamara kasi maraming times naman, di ba, partner, na talaga may palakpakan and standing ovation. Pero na-observe nyo ba kung alin doon yung pinakamalakas? Is either yan yung sa kuryente or sa West Yung Philippine kuryente Sea? is one. Oo. Ano yung napansin nyo? Yung talagang umani ng malakas sa palakpakan? Yung sa kuryente kasi parang 3 beses sila nagpalakpakan. No? Yung sa China, significant din yung palakpakan doon. Pero naging, kumbaga, Naomi, matindi o mabigat yung kanyang mensahe kung saan sinabi niya na ang mga Pilipino ay hindi sinungaling, hindi tayo racist at hindi tayo graceless. So, para sa akin, ito ang nagpapatunay na ang isang Pilipino, galing mismo sa Pangulo, ay hindi pasisihil kahit anumang pang-aapi ang gagawin ng mga banyaga sa atin. Yes, at ang kanyang panghuli ay sinabi niya ang kinabukasan ng mga bata, ng kabataan, na kung ano man ang gagawin ngayon at kung hindi tayo siguro magbubuklod-buklod, papaano na, di ba, ang kinabukasan ng mga kabataang Pilipino. So, kumbaga, tama ka, Christian, nung sinabi mo sa bandang huli, imbis na, kumbaga, sagutin niya yung kanyang mga kritiko, maging defensive or maging bitter, kung ang ginawa niya, no, he called for unity and he appealed to the emotions and the sense of our identity as Filipinos kasi nawawalan tayo ng focus dahil sa pagkawatak-watak, 'di ba, ng kung ano man, whether politically, regionally, 'di ba? Parang he called on everyone to magbayanihan at magbuklod-buklod. Hindi ba, Christian?
Yun yung kumbaga nagustuhan ng lahat dito sa talumpati ng Pangulo, no? Kasi marami nagtatanong about doon sa impeachment trial ng Vice Presidente kung ito ba ay kabilang doon sa magiging talumpati ng Pangulo. Pero as far as we know, doon sa pagre-review natin at sa panonood natin live dito, abay wala siyang binanggit patungkol doon sa pagdinig ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Christian, ang sabi nga ng mga political analysts rin, na hindi naman talaga nila inaasahan na banggitin ng Pangulo ang impeachment trial dahil nga may separation of powers at iba naman ang executive. So mas mabuti pa na bigyan niyang pansin talaga yung mga malapit sa bituka ng bawat Pilipino. And syempre, kailangan ipakita niya na wala siyang kinakampihan, di ba? Na neutral. Kapag binanggit kasi niya yung impeachment, baka mabahiran pa yan. Mabigyan pa yan ng kulay, di ba? Yes. Tama ka dyan, Lilia, no? Pero marami nagtatanong about that. At hindi nga natin narinig yan. Okay, Christian, bilang palace reporter, basic experience mo, nandiyan pa ba ang ating Pangulo? Ano ba usually ginagawa niya after pa ng SONA? Yung mga kinakausap pa ba na like yung Senate President or House Speaker? On the previous SONA 2025, bago magsimula ang SONA, kung maalala natin, no, kinausap na niya yung House Speaker and Senate President kasama yung ibang mga legislative members. No? Pero ngayon, pagkatapos ng SONA, lumabas siya ng plenaryo at nakikita natin mga kawani ng House siguro yung kinakausap niya, yung iba yung mga staffs at wala tayong nakikita yung iba na opisyal yung kinakausap niya. Pawang mga pangkaraniwang manggagawa siguro dito, Jack, no, ang kinamusta at kinamayan ng Pangulong Marcos Jr. At naka-standby yung media dito sa North Wing Lobby para sa ambush interviews pa sa mga lalabas sa bisita. Okay. Alright. Naku, maraming salamat, Naomi Tiburcio at Christian Bascones. Tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang iba't ibang isyong may kinalaman sa ekonomiya, enerhiya, edukasyon, agrikultura at iba pa sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. Ngunit isa sa idiniin niya ay ang paglaban sa kontrobersyal na flood control scandal sa bansa. Live mula sa Batasang Pambansa, may umarangkadang balita si Mari Ocampo. Mari. Jack, isang taon na nga ang nakalipas mula ng simulan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang kampanya kontra sa katiwalian sa flood control structure sa bansa. At sa kanyang SONA nga ngayong taon, hindi lang update ang binigay ng Pangulo, kundi isa ring babala. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas. Hindi para sa pamilya, hindi para sa kaibigan, kundi para sa Pilipinas ang tungkulin ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang kanyang diniin sa kanyang State of the Nation Address ngayong 2026. Unang inilantad ng Pangulo ang katiwalian sa mga nadiskubring anomalya sa flood control projects nakaraang taon. Mula noon, nagsagawa na ng malawakang investigasyon ang pamahalaan. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso, tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Pinuri rin ng Pangulo ang pakikipagtulungan ng taong bayan sa kanilang paglaban sa flood control scandal. Karamihan kasi ng mga naimbestigahan mula sa mga ulat at hinaing na ipinadala sa isumbong sa Pangulo website. Ipauubayan na ng Pangulo ang investigasyon sa Office of the Ombudsman at sa mas pinalakas na National Prosecution Service. Bagay na tila nasegundahan ni House Majority Leader Sandro Marcos bago pa magsimula ang talumpati ng Pangulo.
the institution should not investigate an issue wherein its own members are part of the accused. That's like asking a student to grade your own paper in an exam. So let's leave the ombudsman and the necessary bodies to do that to do that themselves. Jack, sa kasalukuyan nga, 6 na kaso na ang naisampa ng Ombudsman sa Sandigan Bayan kaugnay sa flood control anomalies sa bansa, habang ilan pa ang nasa fact-finding at preliminary investigation stage. Kasabay nga ng pagbisto sa flood control scandal, nagsimula na rin yung mga reforma sa DPWH. Kabilang nga raw dyan ang pagpasok ng bagong graduates sa DPWH at pagsuri at pagtiyak na lahat ng mga proyekto, flood control related man yan o hindi, ay talagang may patutupad ng maayos, meaning hindi overpriced yung mga materyales at naayon nga sa presyo sa merkado. Jack? Okay, maraming salamat, Mari Ocampo. Ating himayin ang naging sona ng Pangulo. Kasama natin ngayong hapon dito sa PRTV Prime Studio, walang iba kundi si Attorney Barry Gutierrez, kilalang political analyst at dating mambabatas. Magandang gabi, Attorney Barry, and welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Ninya. Okay, so, in short, ano po ang masasabi ninyo dito sa sona ng Pangulo? Ito po ba ay damage control o nakikita ninyo na may totoong sinasabi siyang legacy blueprint para sa huling 2 taon niya sa posisyon? Hindi naman siguro damage control. Pero ang dating sa akin, may pag-tick ng mga boxes. Kasi kung titingnan mo yung struktura ng speech niya, napaka-textbook eh. Siyempre, inuna na niya yung corruption. Kasi Yes. yun ang nasa utak ng lahat ng nanonood. Papasok pa lang tayo ng SONA, madami nagsasabi, ang hinihintay namin kung ano ang follow-up niya doon sa Yes. sinabi niya last year. Oo. At yun, in the first 5 minutes, Sinabi na niya. in-address na kagad yun. Were you satisfied? Oo. In the sense na sa tingin ko, hindi madaling sabihin na ikaw ay sumusuporta na at aandar na ang gulong ng hustisya laban sa isang dati mong malapit na kaalyado at bukod dito, pinsan pa niya. Diba? Yun yung ano. So ako, hindi natin pwedeng i-underestimate yung value nun. Pero strangely enough, dahil inuna, at hindi na binalikan. Hindi na niya binalikan. Parang Yes. hindi yun ang naging emphasis nung speech. Kumbaga, front load, definitely hindi mo mamimiss yung punto. Para siguro tapos na. Hindi na ako. Pero parang iniwan niya kaagad at nag-move on sa Nag-move sa on iba. na siya. Oo. At may sinabi pa siyang ibabalik daw yung bilyong-bilyong pera. Or binalik naman daw sa kaban ng bayan, di ba? Parang accomplishment na, or may nagawa rin naman daw siya doon sa corruption na scandal na yan. Sa tingin ko kasi, yun ang pag-address sa mga ibang kritisismo na wala namang pinupuntahan. Itong mga investigasyon, itong mga pagkakaso dito sa flood control. So tingin ko, importante dito sa sonang ito na ilatag niya yung punto na hindi lang namin sinimulan ito, hindi lang nagkaroon ng investigasyon na wala namang pinatunguhan, merong ilang bilyon na nabalik at mas mahalaga dito, nadala sa mga programang ABC. Tingin ko, yun yung Kaya raw meron silang naibigay na, let's say, ayuda or edukasyon, yes, etc. pagkain, Oo. etc. So, yeah, that part na maganda nga, no? Pero sa mga sumunod na part ng kanyang speech, ano ang tumatak sa'yo? Siguro alam ko na. Ito ba yung systems loss? Well, yun kasi yung bago. Or systems? Tama, systems Yun yung bago. loss. Yun yung Oo. bago. Pero kung titingnan mo yung buong framework nung speech, kaya nga sabi ko may pagka-textbook siya. Sa halos lahat ng survey na ginawa over the last 20 years, pag tinanong ang mga Pilipino, ano ang mga pinakamalaking issue na gusto niyong tutukan ng gobyerno? Ang top 3 lagi ay presyo, trabaho, kita. Diba? Masyadong mataas ang presyo, gusto namin ibaba ng gobyerno, gusto namin magkaroon ng mas maayos sa trabaho, gusto namin tumaas ang aming kita. Kung susuriin mo yung simula at hanggang dulo ng speech ni Pangulong BBM kanina, yun ang kanyang tinutukan. Yes. Nagsimula siya sa paglista ng mga ginawa ng kanyang administrasyon para
wag masyadong masaktan ang mga Pilipino sa epekto ng oil price hike ng mga nakaraang buwan. Pinag-usapan niya yung mga ginawa nila para mapadami yung trabaho. Kasama na dito yung mga on-the-job training, yung pag-improve ng tech-voc, yung, at iba pa. Diba? At pati yung mga yung pag-invest in mga bagong mga areas of industry. And then yung sa kita, ganun din. Madami siyang mga diniscuss ng mga iba't ibang mga inisyatiba na yun ang tinututukan. So ako, merong effort talaga sa zona na ito na palabasin na ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa nakaraang 4 na taon at siguro patuloy hanggang sa last 2 years ng kanyang administrasyon ay tututukan itong mga issue na pinakamalapit sa bituka ng mga Pilipino. At yun, ramdam na ramdam yun. Even yung sinasabi mong systems laws, sa tingin ko, ito yung pinakabago sa kanyang sinabi. Kasi diretsong hamon ito sa mga power companies, di ba? Na mula ngayon, hindi na kayo makakasingil nitong systems laws na ito. Hindi ninyo maipapasa sa mga consumer. At siyempre, madami makakarinig nun na matutuwa. Directly nun ina-address yung issue ng kabuhayan, mataas na presyo, at yung pang-araw-araw na mga pinag-iisipan at pinoproblema ng mga kababayan natin. Kasi dun sa systems laws niya na in-echo niya yung nararamdaman ng taong bayan na bakit ganito ang bill ko, ganyan. Tapos sasabihin sa'yo, kasi dahil po sa systems laws, lahat tayo, ano yun? Ako din, Diba? matagal Saan ang na galing? yun. Bakit Matagal kami? na madami nagtataka dyan. Diba? So ngayong tinukoy niya, pero binanggit din niya dito na kailangan magkaroon ng amendment sa IPIRA. So panawagan ito sa Kongreso na ipasa yung kailangang amendment para Maipatupad yan. So hindi mo yan maipapatupad kapag hindi na-amend yung EPIRA law. Oo, kasi sa kasalukuyan, inaalaw ng batas. Gaano katagal yun? Baka tapos na yung termino. Yun ang yun ang hamon dito. Baka iba na yung mga congressman pagdating. Pumalakpak sila eh. Oo, so sana ay action na nila yan. So gusto rin niyang ulit buksan yung usapin sa nuclear energy. Okay. Ano pong masasabi niyo dyan? Ligtas at handa ba ang legal at regulatory na system ng bansa para po dito? Sa katotohanan, tingin ko, yan yung pinaka-aspirational part ng kanyang speech. Kasi in 2 years, hindi ka na naman makakapagtayo ng isang functioning nuclear power plant. Pero tingin ko, senyalis yan na at least sa punto ng pagbago ng pulisiya o pag-aaral ng feasibility ng pagkakaroon ng nuclear plant, kikilos ang mga kinaukulang tanggapan ng pamahalaan. Pero yung makapagtatayo pa tayo, kung seryoso talaga siya dyan, dapat sinimulan niya noong 2022. Pero at this late stage, mukhang malabo na. At naging klaro naman yun. Nilatag niya yung mga in the pipeline, yung mga malapit na mag-online na mga power plants. Karamihan, ang ginagamit na teknolohiya, hindi na nuclear, di ba? Solar, geothermal, Yes. hydrogen, yun yung bago. At iba pa. At susuportahan nga raw niya at Oo. sinusuportahan nila. Bilang panghuli na lang, Attorney Barry, very quickly, anong masasabi niyo dun sa ending ng kanyang speech where he called for unity at kumbaga ipinaramdam niya na kahit na anong mangyari yung pagmamahal sa Pilipinas, di ba? Parang ganun, nag-appeal siya sa ating mga Pilipino na mahalin ang ating bayan. So tingin ko medyo clever yung part ng speech na yun. Kasi ang ginawa niyang tungtungan, yung recent na lumabas na nakaka-insultong pahayag, di ba? Galing sa China, na kinumpara ang mga Pilipino sa matching. Di ba? Yes. At madami talagang Pilipinong nagalit doon. So, tingin ko, nakita yung ginawa niya, kinuha niya yon, yung nararamdaman ng maraming Pilipinong yon, yung pagka-insulto, yung sama ng loob na bakit tayo minamaliit lang, at ginawa niyang parang rallying point. Di ba? Sinabi niya na hindi tayo ganito, tayo nagre-respeto, pero hindi rin tayo bibigay. So ako tingin ko, it was a particularly clever use ng isang recent na issue na madaming talagang bumulusok ang kanilang damdamin para maging rallying cry para nga sa pagkakaisa at pagkakahanap ng common ground para nga tindigan ang ating sariling bayan at ang ating sariling dignidad bilang mga Wala Pilipino. masyadong numbers no? Oo. It's really more about his messaging, Oo. his story. Hindi ako masyadong nakarinig ng numbers
Na Merong konti, Oo. pero hindi masyado eh. Oo. Diba? Mas madami dito actually, napansin ko, bukod dun sa ilang pag-cite ng mga achievements, madami siyang mga planong diniscuss. At so ito na nga yung sinasabi mo na pagsiset ng standard at direksyon para doon sa last 2 years ng kanyang termino. Alright. Maraming salamat, Attorney Barry Gutierrez. Magandang gabi po. Magandang gabi, Ma'am Ninya. Thank you, sir. Silipin naman natin ang sitwasyon sa labas ng Batasan Pambansa. Live mula sa Batasan Road Complex, si Justine Ignacio. Justine, kamusta ang sitwasyon dyan? Jack, 28,000 ang bilang ng mga pulis na idirektory ng Philippine National Police para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay PNP Chief Police General Melencio Nartates Jr., kontento ito sa naging latag ng mga kapulisan para matiyak ang seguridad at public order. We have a good preparation. Matagal na natin pinag-prepare. 1 year na nga ito, di ba? Do's and don'ts and what went well and what went wrong last year. Yun lang ini-implement natin. Patuloy din anya ang pagbibigay ng guidance ng PNP National Headquarters sa Quezon City Police District. Alaunang imedya rin din na inanunsyo ni Nartates na pumalo sa 51 ang bilang ng indibidwal na kanilang na-aresto sa kilos protesta. Lalo na yung magtatakip ng mukha, bawal naman magtatakip ng mukha. Lalo na yung nangyari noong September last year. Kita nyo naman, di ba? And ayaw natin payagan na sila pa ay magpatuloy na manggulo dyan sa kalsada. At maapektuhan, of course, yung tahimik na nagpoprotesta. Ilan din sa mga naaresto ay may kinalaman sa vandalismo. Magmula pa kaninang umaga, nakakalat ang mga pulis sa kahabaan ng Commonwealth Avenue pati ng Batasan Complex. Kanina wala naman tayong napansin na nagsagawa ng kilos protesta dito sa labas mismo ng House of Representatives. Ayon kay District Director ng Quezon City Police District, Randy Bullet Silvio, hanggang sa may COA lamang pinapayagan ang mga relivista. Bumuhos ng ulan dito sa lugar kanina. So ngayon, Jack, kung makikita nyo sa aking likuran, ito yung mga HPG, no, ay nagsisimula na nga sila na pumunta dito sa may papayutoy na ito dahil yung mga sasakyan matapos na yung zona ni Pangulong Bongbong Marcos ay naglalabasan na muli mula doon sa House of Representatives. Yan ang muna latest mula dito sa labas. Jack. Maraming salamat, Justine Ignacio. Sa puntong ito, makausap natin ang dating Dean ng PLM College of Law, si Attorney Jose Roy III. Magandang gabi, Attorney Roy. Welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Jack. Magandang gabi, mga kababayan, and to the rest of the people, good evening. Yes, Attorney Roy, maiksing interview lang ako. Una ko kayo muna. Ano muna ang reaction nyo sa naging talumpati ng Pangulo sa kanyang ikalimang SONA? Are you satisfied? Oh yeah, very satisfied. Alam mo, Jack, kung sinundan lang ni Presidente yung formula na ginamit niya ngayon ukol sa kanyang mga public pronouncements, yung balanse, naging mas effective sana yung kanyang connection sa publiko. Tingnan mo yung distribution ng topics niya. Yung sa flood control, very important, pero tama yun, sandali lang. Ano pa bang kailangan mo sabihin doon? Hindi naman ako presidente ng mga kamag-anak ko. Dalawa yung kamag-anak niya doon sa house, di ba? Yung pinsan niya, yung anak niya, nagpapatuloy na yung proseso, tapos na. Ang isa lang kapuna-puna, kapansin-pansin, hindi niya binanggit yung mga kaso laban doon sa mga miyembro ng Senado. Pero dapat talaga, ang gusto ko sana nakita, which nagustuhan ko doon sa SONA niya, no? Sana mas nakita natin yun throughout the last year. Mas balansyado yung mga pinag-uusapan ng Presidente, yung pinag-uukulan ng pansin. Halimbawa, lahat tayo natuwa doon sa Meralco. Maganda, tatanggalin yung systems laws. Pero kung tignan nyo yung bill nyo, yung systems laws, di naman kalakihan na, importante rin, binanggit niya rin na tinatanggal niya yung mga hadlang para doon sa mga pagkabit ng solar. Actually, kailangan siguro tignan ng Presidente
Tama, yung mga munisipyo nakikisama na ngayon, napakabilis ng kilos. Salamat po sa mga munisipyong tumutulong sa pagkonekta ng solar sa Meralco. Ang humaharang ngayon ng Meralco, kung ano-ano mga hadlang nilalagay. So, mapapagastos pa rin kayo. Sana tignan ito ng presidente. Tapos, yung kanyang sa pahuling banda, no, ay yung mga ibang sinabi niya tungkol sa PhilHealth, napakaganda, doon sa mga OFW, pati yung sa environment, yung makikita mo yung kanyang commitment doon sa green energy. Very important na ito, kung naalala ko, naging pundasyon to ng kanyang kampanya nung tumatakbo siyang pampresidente. Kaya yung pagkabit ng solar na yan, napaka-importanteng achievement yan kung maasikaso ni Presidente yan. Sana ukulan niya ng pansin. Itong sa West Philippine Sea, yung mga patama niya doon at saka yung kanyang panawagan na alalahanin natin ang ating lahi, ang ating pagka-Pilipino. Napakaganda. Ito ay isang napaka-importanteng parte ng kanyang speech kasi kahit na marami tayong pinagdadaanan na problema, maraming pagsubok, pati sa kanyang administrasyon, pinaalalahanan niya sa atin na iisa lang ang ating tahanan, iisa lang ang ating bayan. At sana ipagpaliban yung mga ating mga diferensya at parating panindigan natin ang karapatan ng soberanya ng Pilipinas. Isang tanong lang, tingin nyo, maganda ho ba yung nagsimula siya? Kumbaga, naging highlight nun naman last year is mahiya naman kayo. Then, sa unang part, first few minutes ng sona niya ngayon, ay yun kagad ang pinunteriya niya. Alam mo, Jack, mabuti yun eh. Mahirap kasi din na magbabad siya doon sa issue na yun. Kung hindi niya rin lang pag-uusapan lahat ng mga lumabas na issue tungkol dyan sa flood control, hindi magmumukhang maganda. Mabuti na yung padaan lang. Mahirap yung magbababad siya doon. Baka magmumukhang kinakalaban niya yung kamera. Kasi maraming puna dyan sa issue na yan eh. Bakit ito lang mga house ang kinakasuhan? At bakit ang mga miyembro ng DPWH parate ang nabibigyan ng immunity? Yan mga issue na yan, hindi niya na kailangan sagutin dito. Alam na natin yun. Pero para sa kanyang presentasyon, para ipagmalaki niya yung kanyang mga naging trabaho, yun nga sinasabi ko. Kung sana'y sa kabuuan ng huling taon, hindi siya masyado nagbabad dyan sa problemang yan at inasikaso yung mga ibang bagay na sana'y maraming na-accomplish. Diba? Okay, nako. Attorney Roy, as always, maraming salamat sa insights na binibigay niyo dito sa Arangkada Balita. And again, sa ulitin, maging guest namin kayo ulit dito. Thank you very much. Magandang gabi. Yes, magandang gabi. Mabuhay po kayo. Thank you. Pinatatanggal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Systems Loss sa electric bill at hiniling niya sa Kongreso na amendahan ang EPIRA law. Live mula sa Batasang Pambansa, may umarangkadang balita si Willie Delgado Jr. Ninya, isang magandang balita ito sa lahat ng mga household, lahat ng mga consumer ng kuryente natin kada buwan dahil kanina sa sinagawang State of the Nation address ng Pangulong BBM, dumagundong ang 4 na sulok ng plenaryo ng palakpakan ng hayagang sabihin ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. yung kanyang lantarang pagtutol sa ipinapataw na charge sa systems loss doon sa ating mga electric bill kada buwan. Bago mag-isang oras yung kanyang SONA ay tinutukan ng Pangulo itong systems loss na binabayaran ng publiko. Ito yung systems loss kung saan ay mga nawawalang kuryente mula doon sa power provider natin at yung nawawalang kuryente na yon ay pinapatawan ng kaukulang halaga at ipinapataw sa ating mga consumer. Katwiran ng Pangulo, walang kasalanan ang mga consumer kung sakali mang magkaroon ng systems loss o nawawala yung kuryente nitong nagpo-provide sa atin ng kuryente, kaya hindi marapat na ito ay ipapasan sa taong bayan. Bukod kasi rito, Ninya, alam naman natin na marami na yung halaga ng systems loss na makikita natin sa ating mga electric bill ay pinapatawan pa yan ng 12% VAT sa ating electric bill. Kaya sabi ng Pangulo, hindi lang hihilingin kundi
i-demand ng publiko na alisin na ang systems loss sa ating mga electric bill. Kaya inatasan ng Pangulong BBM ang Kongreso na ipasa sa lalong madaling panahon ang pag-amyenda dito sa EPIRA Law at tanggalin ang probisyon ng batas na nagpapahintulot ng paniningil ng systems loss at buwis na sa kaakibat nito. Bukod dyan, hiniling din ng Pangulong BBM sa Kongreso na agad ding ipasa itong tinatawag na Sariling Kuryente Act. Ito ay para naman mapabilis, simple at magkaroon ng abot-kayang pagkakabit ang mga bahay, mga tahanan ng mga solar panel. Samantala ay kalalabas lamang na statement ito mula kay Leyte Representative Martin Romualdez doon sa naging pahayag ng Pangulong BBM kung saan sabi ng kongresista mula sa Leyte, masakit ito sa kanilang pamilya, yung mga tinura ng Pangulo, pero iginagalang niya ang naging pahayag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi naman daw siya kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Sang-ayon din siya na gawin ang tama at ang tama ay ang sumunod sa proseso at hayaang ebidensya ang siyang magsalita. Sa panghuli ay naninindigan ng dating leader ng Kamara na wala siyang ginawang anumang labag sa kanyang batas at kahit saan lugar, kahit saan anumang oras ay handa niyang patunayan ang lahat ng ito. Ninya. Maraming salamat, Willie Delgado Jr. Sa puntong ito, makakausap natin si Professor Ederson Tapia, Professor ng Public Administration sa University of Makati. Magandang gabi po, Professor Tapia, and welcome sa Arangkada Balita. Magandang gabi niya at magandang gabi din sa mga tagapakinig natin. Okay, well, siguro tatanungin ko muna sa inyo, ano yung feeling nyo yung sinasabing pasabog dito sa SONA ng Pangulo? Well, ang nakita nating pasabog, no, tama, within the first 5 minutes, nabanggit na natin yung, nabanggit na ng Pangulo yung in fact, exacting accountability from the former speaker, no? So I think that was also important kasi yun yung overarching theme nitong SONA speech na to, anti-corruption, without belaboring the details, ika nga, no? So I think yun na yung pasabog na nakita natin niya. Oo, maiksi lang, mabilis, and then he went on to business. Yeah, that's right. Kasi alam din naman natin that there's only certain things that you can do at your level, and you let the institutions work, no? When I say the institutions, meron namang aparatos ng gobyerno na talagang merong obligasyon at tungkulin na pagpatuloy, ika nga, yung investigasyon at pagpo-prosecute, no? And I think it was a conscious decision on the part of the President to tackle the issue within the first 5 minutes of his SONA para pag-usapan na natin yan, and then let's move on to other more important issues. Yes, and he did mention about the pag-aresto at pagbawi ng 25 billion pesos mula sa flood control scam. Mula po sa isang katulad po ninyong professor ng public administration, ano, may totoong pagbabago ba sa sistema ng DPWH o lipat kargada lang ng mga tao? Well, I think it's still an ongoing reform initiative, no? Kasi it doesn't happen naman overnight. But ang gusto ko dun sa naging SONA ng Pangulo is, since it's the anti-corruption narrative that took front and center of his speech, na idugtong ito dun sa issues ng economic recovery. Kasi alam naman natin na ang dalawa sa pinaka-importanting issue na inaantabayanan ng mga kababayan natin ay yung pagharap, in fact, doon sa flood control anomalies at saka yung mga gut issues. Presyo ng bilihin, at nagawa ng Pangulo, in fact, na i-connect yung dalawang importanteng issue na yon. Opo. Well, ano po sa tingin nyo ang naging kakaiba or kinaiba ng SONA ngayon sa mga nakaraang talumpati ng Pangulo? Well, merong medyo merong mga bagay na bago, no? For example, binanggit niya yung artificial intelligence na
magiging malaking bahagi na ng pamamahala. I think that's an important development. Nabanggit niya rin yung nuclear energy na magiging importanteng inisyatibo in the years to come, no? And I think it's also important that we should highlight yung pagko-connect ng Pangulo dito sa mga makabagong teknolohiya na ito that would perhaps determine his remaining years in office. Okay, at sinabi ng Pangulo, Prof, na mayroong 100,000 piso para raw sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Ano po ang masasabi niyo dito sa mga presidential scholars sa ilalim ng Marcos administration? Well, that's a good initiative kasi syempre nabibigyan ng pagkakataon yung mga kababayan natin na kapuspalad magkaroon ng opportunity na mag-aral, no? Pero as somebody who works in the education sector, dapat yon kaakibat ng mga iba pang reform objectives na pinag-uusapan na natin ng matagal na panahon. Like for example, yung emphasis on learning outcomes. Okay? Dapat kasama yan kasi scholarships are important pero dapat ito ay nasa konteksto ng mas malawak na problemang kinakaharap ng education sector natin. Yes. All right. At bilang panghuli, mabilis lang, ano po ang inyong siguro parting shot or sabihin na, anong paborito mong parte ng kanyang speech and what are you looking forward to? Well, nakita natin kasi itong speech ng Pangulo, this is the penultimate, ikalawa dun sa kahuli-hulihan. And I think he is attempting to set a legacy for his administration. Medyo meron ding konting emotional pitch, lalo na pagdating doon sa pagiging Pilipino natin. And what we're looking forward to is kailangan yung mga binanggit ng Pangulo ngayon matranslate into indicators that are measurable. So that between now at pagtapos ng kanyang termino, makita natin kung ano yung mga pangako na natupad at ano yung mga kulang pa, no? Kasi kung hindi natin gagawing measurable yung mga indicators na yon, medyo mahirapan tayo ma-determine kung ano yung talagang nagawa at kung ano yung kulang pa. Alright, maraming salamat po, Professor Ederson Tapia, Public Administration Professor po ng University of Makati. Maraming salamat po. Thank you, Nina. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.